Nakaranas na ba kayo ng naka-not equipped ang reading ng inyong X-ray machine? Kung hindi pa, panoorin nyo lang ang bidyong ito para magka-ideya naman po kayo. At hindi lang yan, sumabay din ang low power at transmission shift shock issue. Ang unit na ating pagkatutuhan ngayon, Toyota Hilux 2KD engine. But before we start, galing pala ito ng Katarman Northern Samar. Ibig sabihin, gitabok-tabok pa nila ito ng Pacific Ocean para lang makapunta rito. Last 3 years ago, binaha raw ito ng Tagaliog at tuluyang lumubog sa ilog, kaya pinalitan nila agad ng ECU, TCM at injector driver module. Og pila ra may istorya, muling nabuhay at umaandar ang makina at dyan na rin lumabas ang engine low power at transmission shift shock issue. At dahil sa walang lumabas na DTC sa X-ray machine, may aksyon nagkalibog ang Miraco na nag-orasyon ito, kaya pinatransfer na lang sa inyong albularyo sa pamasin nga maigo sa aking talagsaon nga totho. Ang una kong ginawa rito, sinilip ko muna kung totoo ba talaga na hindi lalabas ang mga posibleng DTC. Now I found out na cannot equip talaga, kaya ni aksyon sad kog kunting kabalaka. At dahil may kasabihan, pag hindi kaya ng espesyalista, ipabinisaya mo na. So hinayaan ko muna yan. Dito muna ako nag-focus sa low power issue at ito po ang naging dahilan. Pag magka-low power ang makina ninyo, ang una nyong dapat tingnan ay yung turbo actuator. Dahil marami na po tayong video na in-upload sa ganitong issue, so kailangan ay unahin lang muna nating silip-silipin yan. At pag sakaling hindi yan gumagalaw, ibig sabihin ay magka-low power talaga ang makina natin. So nang naitingnan na natin rito sa mismong turbo at okay naman yung impeller rito, wala namang problema. At saka yung shafting ay okay lang, hindi siya maluwag. So ngayon ang titirahin natin rito ay yung actuator. So tingnan natin to, i-dismantle natin to isa't isa para makita natin at may trace up natin kung ano lang ang dahilan ba't hindi siya gumagalaw. At bago pa po tayo pumunta sa actuator, i-try lang muna natin tong igalaw ang rod. Tingnan natin kung gumagalaw ba talaga ang rod dito. Kasi pag nakastack up yung rod, siyempre walang magagawa ang actuator. Tingnan natin kung gumagalaw ba. Pag may problema sa sasakyan, check engine light, biglang sindihan. Pinaayos mo na pero balik pa rin. At ngayon, wala namang problema yung rod rito. Ang mismong wastegate, so walang problema. Alright, so ang gagawin po natin rito, ito lang po ang ating titirahin. So ganito yan mga kalbularyo, pag umiikot na ang motor ito, ay mag up and down po ito, yung mismong rod. Ayan o, tingnan nyo. Ayun. So ganito ang galaw nya, pabalik-balik lang yan. So ito po ang dahilan, ito po ang naging issue, ba't hindi siya makaikot, dulot sa pagkawasak o pagkaubos ng carbon brush. So mayroong dalawang carbon brush rito at ito po ang ating papalitan. Ayan, katatapos lang po nating nagkabit lahat rito. So ngayon magkaalaman na kung gumagalaw na ba ang ating turbo actuator rito. Sa hindi pa nakakaalam dyan, ito po ang ating tinatawag na BNT type o yung BGT type na turbo actuator. BNT represent as variable nozzle turbine at ang BGT naman ay variable geometry turbo. So ito po ang tinatawag natin na BNT o BGT type actuator. During ignition on ay gumagalaw ito ng konti. At pag naka-off position na po ang susi natin ay gagalaw to pababa, papuntang pababa. At bumabalik dito sa pwesto. At pag sakaling bababa to, tapos nang naka-ignition off na po tayo ay hindi siya bumabalik sa taas, ibig sabihin ay mag-low power talaga ang ating makina. Okay, ignition on. Ayan, so hindi gumagalaw. Ignition off. Ayan, so walang nangyari. Dahil sa wala na tayong duda rito, wala na tayong ibang titirahin. Magpalit po tayo ng ECU. Pati kaya ng mekaniko, idiretso mo sa albularyo. Engine ECU, wiring mo, ayos yan. Ito po yung luma at ito po ating ipagpalit. Alright, so ito po ang ating bagong pinalit at ito yung luma. So same part number lang po yan. Alright, so tingnan natin rito pagkatapos na nating napalitan ng ECU. Ignition on. Ayan o. So kita nyo ngayon mga kalbularyo ay gumagalaw ng konti. Ignition off. Ayun. Alright, so kita nyo.
So ito po ang sinasabi ko kanina na kailangan itong babalik sa posisyon o sa pwesto. Dahil kapag gumagalaw yan at hindi babalik sa pwesto dito sa itaas ay magka-low power pa rin ang ating makina. So ngayon ulitin natin. Ignition on. Ayan o, so kita nyo ngayon na gumagalaw ng konti. Ignition off. Alright. So gumagalaw na. Ayan, so pagkatapos na nating napalitan ng ECU, tingnan lang muna natin kung mayroon pa bang natira na mga engkanto dito sa ating Extreme machine. Ignition on. Tingnan natin rito. Ayan, so hanggang ngayon ay andito pa rin yung U0101, lost communication with TCM. So isa po sa mga concern ng may-ari nito, yung transmission shift shock. So ngayon panda rin natin ang makina at tingnan natin kung mayroon pa bang shift shock. Patuloy pa rin lumalabas yung ETM indicator light at sa ABS andito rin. Yan, so pakita mo muna. Ayan o. So nakapop up pa rin dito yung ABS at ETM indicator light. Alright. So ngayon itry natin ikambyada. So reverse. Ayan o. So kaldag, andito pa rin ang shift shock. Drive. Yan. So may shift shock talaga. Ibalik natin i-reverse. Yan, so may shift shock talaga. So ngayon, ang next step na gagawin natin rito, palitan natin to. Ayan o. Ito po ang ating tinatawag na transmission control module. Operasyon dito to. May agiman sa makina. So ito po ang ating papalitan, transmission control module. At ito ang ating ipagpalit. So magkatulad lang po ang part number nila. So dalawa na ang ating pinalitan rito. At pag sakaling hindi pa rin to uobra, palitan natin ang buong unit para wala na po tayong labad sa ulo. Transmission, aircon mo kahit sobrang weird. Under chassis, program sa ECU. Albularyong mekaniko lang ang true. Pag di kaya ng mekaniko, idiretso mo sa albularyo. Ayan o. So mayroon ng green color dito, ibig sabihin ay mayroon na ring reading. Kasi dati ay hindi natin matrace up kung ano ang problema dahil naka not equipped lahat dito. Alright, so ngayon itry lang muna natin tong pindutin ng ECM. Ayan, so naka no DTC. I-confirm po natin. Red fault code. Alright, so no DTC. Ayan o, naka no DTC na po tayo. Ibig sabihin ay okay na po. Ayan, so pagkatapos na nating napalitan yung ABS sensor, ECU at TCM module. So ngayon, try nating pandarin ang makina kasi dati ay marami talagang nag-iilawan na kwartahonon diring dapita. Engine start. Alright. Ayan, so pansin natin ngayon mga kalbularyo ay nawala na lahat yung mga nag-iilawan na kwartahonon. Okay, so i-try nating i-rev. Ayan o. Alright, so aabot na po tayo sa 4,500. Alright, so 4,500 na po tayo. So low power issue solved. At lahat yung mga nag-iilawan kanina ay nawala na rin. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa kanunay dalaygon ng Dios.